Ako na po yung mag-aalala sa inyo. Baka po, kumpleto na ba yung mga gamit mo? Asan yung tabigan mo? Nandiyan lang po ngayon lang. Wala, okay lang po ba kayo? Oo naman na po, ano ka ba? Normal sa amin na minsan mahirapan maglakad. Sigurado po kayo? Parang nahihirapan po. Oo naman ako, okay lang ako. Ito na yung tubig mo ako. Sige po na ako na po mag-gawin na. Dediretso nga rin po kasi ako sa school kasi may project po may gagawin. Okay lang po ba kayo? Sigurado po kayo? Oo, okay lang ako. Sige po Huwag lang. ka na mag-alala sa akin, okay lang ako. Sige po lang, nalalig mo ako. O, mag-ingat ka po. Apo! Ay, Diyos ko po. Hindi ko na maramdaman yung katawan ko. Tulong! Tulungan niyo po kami! Hindi na yung malayong baraso ko. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po yung lola ko. Ano po nangyari? Ako po si Abay sa homeless. Hindi ko rin po alam yung nangyari sa kanya. Bigla na lang po siya nanghina tapos napaupo. Hindi ko na rin po maintindihan yung sinasabi niya. Sige po, titignan ko po muna. Pwede po bang tumabi muna po kayo? Sige po. Yung te, para sa akin. Sige po, Lola. Pwede po ba kayong pumikit po na? At sabay ang atong dalawang braso? Pwede na po kayong dumilat. Ngayon naman po, kilala niyo po ba kung sino kasama niyo dito? Nagsimba? Dito? Nagsimba? Apo. Tumawag ka na agad ng ambulansya kasi nagpakita na siya ng mga simptomas ng stroke. Kailangan na natin maagapan. Sige po, tatawag na po agad ako ng ambulansya.
Nag-maintain lang po ako ng blood pressure. Nasa na po yung BP? 150/100. Teka lang po tatawagin ko lang po sila. Okay po, thank you po. Doc, may kararating na pasyente mukhang stroke, Doc. Ano ba ito? BP 150/100. Afternoon po, ikaw po yung kapatid ni Lola. Yes po, pagkatuloy po ito. So, i-assist ko lang po siya. Okay lang po. Okay. Lola, ano pong pangalan niyo? Kaya pong pangalan niyo? Alam niyo po ba kung anong buwan na? Lola, pwede niyo po ba ipikit yung mata niyo? Itilat niyo na po ulit. Pwede niyo po bang pakihawakan ng kamay ko? Sa kabila po. Lola, thank you po. Pwede ko po kayo makausap. Okay po. Ito, ano po yung past medical history ni Lola? Sa pagkakatanda ko po, yun lang po yung nasasabi niya sa akin, lagi pong mataas yung pressure niya. Bukod naman po doon, yung last niya po check up, sinabi po sa kanya, mataas din po yung cholesterol niya. Bukod naman po doon, wala naman po kung ano na nasakit po. May mga bisyo ba siya? Dati po nainom po siya ng alak, pati po naninigarilyo din. Sa pagkain, ano madalas niya kainin? Sa pagkain po, mahilig po kasi siya lagi sa matataba kahit kabawalan po. Sa mga balat po, yung mga chicken skin po, mga balot po, mahilig po siya dun. Yun po yung mga hilig niyang pagkain. May mga napapansin ka ba sa kanya? Oo po, nung nakaraan po, nahihirapan po siyang lumakad. Nahihilo na lang po siya bigla. Pero lagi niya po sinasabi, okay lang naman na po yung naramdaman niya. So, ganito po yung nangyari. Iko, base sa mga sintomas ni Lola, meron siyang nararanasang mild stroke. Ngayon, kailangan siya i-confine at i-monitor yung vital signs niya para mabigyan siya ng tamang pagkain. Okay po, Dok. Basta gawin niyo po yung lahat ng magagawa niyo para sa lola ko. So, maraming salamat po. O siya, nurse na ang bahala ito. Babalik na lang ako pag inakita. Salamat. Salamat po, Dok. Dahil may dala akong paborito ko. Ay, dala. Nagluto nga pala ako ng tokwat baboy. Di ba paborito mo din yan? Ay, opo, dahil paborito ko nga yan. O, tara, kailan natin. Ito, anak. Saan na? Okay naman po. May sasabihin po pala ako sa inyo. Ano yun, anak? So po sana kayong mabibigla. Pero mag-aasawa na po. Alin ba na? Yung matagal mo ng nobyo? Yung bang papangasawa mo? Opo ma, napag-desisyonan na po kasi namin na kailangan na po namin magpamilya. Hindi na rin po kasi kami pabata at saka gusto na rin po namin magkaanak. Hello? Sino po? Hello, good afternoon po from Fatima Medical Hospital. Ha? Ano aksidente? Kasama ko pala siya kanina. Ano ba nangyari sa'yo, anak? Ganda-ganda naman ng nanay ko na yan. Namiss kita.
Sige po. Okay na po ba? Yes po, sir. Maiwan ko po muna kayo saglit. Kunin ko lang po yung mga order nito at fat meal. Ay, okay po. Thank you po. Yan, okay lang po ba kayo? Bago po kayo nilabas ko lang. Huwag po kayo mabahala. Huwag mo okay din po lahat. Sir, magbibigay na po ako ng gamot kay Lola. Ay, ano po kaya eh? Atorvastatin po, pinapababa po nito yung cholesterol level ng mga taong nagkakastroke dahil mataas ang kanilang cholesterol. Bigyan ko lang po kayo ng gamot, ha? Lola, kuha po ako ng hiniti ha. Ako, meron din tayo uwi. Ayokang hanapin ko sa hospital. Kailangan pa natin malaman yung sasabihin ito. Kailangan natin malaman yung kalagayan niyo, kung okay lang po ba kayo at pwede na kayo umuwi. Basta panigurado po, share ko po sa inyo at tuloy natin ako na po yung mag-aalaga sa inyo. Gandang umaga, Nay. Kamusta pakiramdam mo? Okay na naman po, Dok. Maayos din po yung pakiramdam ko. Nagagalaw ko na din po yung kamay at baraso ko. Ano po ba yan, Dok? At gusto ko na pong malaman. Ay, maaari na kayong umuwi. Basta sa susunod, lagi mo susundin yung mga payo namin, tsaka iinumin mo yung gamot na nireseta namin sa'yo, ha? Thank you. Nakinig niyo po yan, makakauwi na po tayo mamaya. Salamat po, Dok. Lola, may niresetan po akong gamot sa inyo na huwag na niyo pong nakalimutang inumin. Mga atorvastatin at vitamins po ito, okay? Hayaan niyo, Dok. Siguraduhin ko pong mainom niyo po lahat ng gamot na sinabi niyo. Salamat po, Dok. Salamat. Una na ako at sila nang bahala sa inyo. Iho, itong reseta. Nay, magpagaling ka. Una na po ako. Salamat po. Mauna na rin po ako, Nay. Sasamahan ko po si Doc sa iba pang pasyente. Magpagaling po kayo, ha? Salamat po. Nanay, may mga sasabihin lang po ako dapat at hindi dapat gawin sa pag-uwi niyo po sa bahay. So, una po ay kumain po kayo ng mga prutas, gulay at mga lean proteins and limitahan niyo lang po yung mga asukal, asin at saka yung mga saturated fats. Iha, alam ba nakarating na ang doktor? Ay, po, mamarating lang po. Ay, mabuti naman ang kinakaya maghintay ng matagal. Kaya nga, kanina pa kami nandito ng ako ko. Teka nga, ano ba ipapacheck up mo? Na-stroke kasi ako eh. Magpa-follow up check up ko lang kami. Kaya pala tayo, ito nga gumagamit ako ng tungkod dahil nahihirapan ng gumalaw yung katawan ko. Mga dapat at hindi dapat gawin pag uwi ng bahay. Una,
ipaalala ang kahalagahan ng regular na pag-inom ng mga niresetang gamot ng doktor at siguraduhin alam nila kung para saan ang bawat gamot at ang mga posibleng side effects. Pangalawa, pagkain ng mga prutas, gulay, whole grains at lean proteins, limitahin ang asin, asukal at saturated fats. Pangatlo, pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw. Pang-apat, magrekomenda ng angkop na pisikal na aktibidad batay sa kanilang kakayahan. Halimbawa, paglalakad, pag-uunat, at pag-e-exercise. Pang-lima, kung inireseta, bigyang diin ang kahalagahan ng pagdalo ng mga session ng therapy. Pang-anim, ipaalala ang kahalagahan ng regular na follow-up appointments sa mga takapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. Yun lamang po at maraming salamat.